Toxic ba sa online casino? So, ang dami ko nababasang ganyan na toxic daw sa online casino or toxic sa isang company kaya inaalisan ng mga dealer. Etong topic na to, ang tagal ko nang gustong gawan to ng video pero hindi ko magawan dahil hindi ako ganun kagaling mag-explain. Pero ayun, isi-share ko sa inyo yung naging experience ko as online casino dealer since 2013. Sa pagiging toxic, dalawang klase yan. Toxic ka sa kasamahan mo or toxic yung management or yung company. Sa experience ko guys, hindi ko naman naramdaman yung pagiging toxic kasi ako talaga wala akong pakialam sa mga kasamaan ko. As in, hindi ako nakikihalo-bilo dun sa mga taong bully or puro negative yung sinasabi sa management or sa company. Kasi depende yan sa'yo kung sa pakikisama, marunong ako makisama. Pero yung level ng pakikisama ko is doon lang sa talagang may kisama lang ako pero hindi ako nakikisali doon sa mga pambubuli or yung puro negative yung sinasabi about sa management kasi dyan yung nagsisimula yung pagiging toxic. Kung ikaw, kung trabaho talaga yung habol mo at yung sahod, so magtrabaho ka na lang para sa sarili mo. Kasi sa pagiging online casino dealer, hindi mo kailangan ng kasama sa trabaho. I mean, individual. Individual naman yung pag-earn ng performance mo. Iisipin mo lang yung sarili mo lang talaga guys. Pero yun na nga, yung pagiging toxic hindi may iwasan dahil puro babae tayo. Marami kasing nag-aaway-away sa isang company dahil nga mayroong nagiging backstabber tulad na ng sinasabi ko na about sa mga sinasabing negative. Kunwari, may naging friend ka tapos puro negative yung sinasabi niya about sa management, sa mga pit boss, sa mga manager, ganyan. So kung ako magkaroon ako ng kaibigan na ganun, iiwasan ko na lang siya. Or pag nagkwento siya about sa mga ganon, or nag-topic siya ng mga ganon, huwag ka na lang makinig at sagutin mo lang siya, okay, ganon. So, parang hindi na humaba yung usapan. Kasi ako guys, ayoko talagang pinag-uusapan yung mga ganong bagay. Kasi doon nagsisimula yung away-away. Hindi kasi may iwasan na makakarating doon sa taong yun kung ano yung pinag-uusapan nyo. Kaya mas maigi na lang na iwasan mo yung mga ganong tao. Sa pagiging bully, actually, marami namang talagang bully sa casino dahil puro babae nga tayo guys. So, ayan, may mga bully. Pero, nasa sayo yan. Kung papansinin mo yung mga bully na yan or papatulan mo yung mga bully na yan. So, ako guys, experience ko Noong 2013, nabully ako. As in, nabully ako, tapos sinabihan pa ako ng pit boss ko na huwag akong umiyak kasi maganda daw ako. So, yung nambubuli sa akin, hindi ko pinapansin. As in, deadma lang ako. Tapos, nung sinabihan ako ng pit boss ko ng gano'n na wag daw ako umiyak kasi mas maganda naman daw ako doon. Parang deadma lang din ako kasi hindi ko naman talaga siya pinapansin or hindi ko dinaramdam yung pambubuli nila sa akin. Oo, marami sila. No? Pero, yun nga, deadma lang ako. Tapos, ayun, nag-sorry naman yung nambuli sa akin kasi nga, at the end, na-realize niya na mali yung ginagawa niya. Tapos, yun, na-experience ko yun. At na-experience ko rin na bulihin ako dito sa Cambodia nung naging dealer ako noong 2019. Kasi naging senior dealer ako or parang model dealer siya kasi meron kaming extra bonus na natatanggap din sa sahod. Napili kasi akong ganun, senior dealer. So, binuli ako ng mga lokal. Mas mahirap yun kasi lokal sila. Hindi ko sila maintindihan, mga kimer. Kaya, medyo mas nahirapan ako nung time na yun kasi pati pit boss, binubuli ako. Yung tipong nagdi-deal ako sa table, tatayo sa harapan ko at ayun, may mga sinasabi siya, binabanggit pa yung pangalan ko. Tapos talagang tinitingnan niya ako ng masama at iniirap-irapan pa ako. Tapos may mga dealer na binabangga-bangga ako. So, nung napuno ako, siyempre, nung una deadma lang talaga ako. Pero nung, siyempre, paulit-ulit, napuno na rin ako. Sinumbong ko sila sa manager namin, na kimer din. So, sinumbong ko sila sa manager namin at naiyak pa nga ako ng time na yun kasi medyo parang sobra na yung pambubuli nila sa akin noon. Tapos, sinumbong ko sila, tapos ayun, pinagsabihan sila, after nun, hindi na sila tumatayo sa harapan ko habang nag-deal at parang iwas na rin sila sa akin. Pero, may time pa rin na tinitignan nila ako ng masama. Pero, yun na nga, umiwas na rin sila. So, yun nga guys, sa pambubuli, nasa sa'yo yan, paano mo i-handle. Kung talagang hindi mo siya kaya, pwede ka naman mag-report sa manager mo. At ito, nag-apply ka sa company na yan dahil
sa isip-isip mo maganda yung sahod. Actually, ngayon, sa panahon ngayon, at sa panahon namin, kung ikukumpara, ang laki ng sahod ngayon sa mga online casino dealer ngayon sa panahon. Yung panahon namin, ang liit lang talaga guys. As in parang minimum wage lang, tapos nagpa-plus lang ng 3,000 or 5,000, mga ganon, yung sa pa-bonus. Yun lang. Kaya, ang swerte ng mga online casino dealer ngayon kasi malaki yung sahod na ino-offer na ngayong panahon na to. Kaya kung ikaw maging online casino dealer ka, mahalin mo yung trabaho mo. Huwag mo papansinin yung mga taong negative, mga bully. Iwasan mo na lang sila. Ako noon, ginagawa ko noon, tuwing break time ko, naka-earphone lang ako, tapos naka-upo sa couch, tapos pinapahinga ko yung mata ko. Para iwas na rin sa marites, kasi 'di ba hindi man may iwasan sa babae yan yung pagiging marites. At yan na nga nagsisimula yung pagiging toxic, kasi may mga tao kayong pinag-uusapan ng hindi maganda, tapos makakalat yan, malalaman ng taong pinag-uusapan nyo, diyan nagsisimula yung away-away. So, hindi nawawala yan sa casino, sa online casino, dahil puro nga babae, talagang may nag-aaway-away. Pero, yung management or yung mga head, pinapatawag naman nila yung mga involved sa issue. Ako, never akong na-involved sa issue. Talagang never. Nung dealer ako never ako na-involved sa issue. Kaya, wala akong experience na nagkaroon ako ng kaaway or na-involved sa issue. Kasi talagang trabaho ang pinunta ko doon. Iniisip ko yung sahod ko lang at yung trabaho ko lang. So, yan. Nasasayan kung paano mo i-handle yung situation. At kung sa pakikisama, marunong naman ako makisama. Hindi naman ako introvert or yung talagang nagsosolo lang. Hindi naman ganun. Talagang nakikisama naman ako. Pero pag alam kong puro negative na yung sinasabi niya or nambubuli na, ayan, iniiwasan ko na yung mga ganong tao. Kasi ayoko talaga ng mga ganon. Puro negative. Papasok doon yung toxic na sinasabi nila. Kaya ikaw, kung talagang trabaho lang ang habol mo, iwasan mo yung mga taong ganon.